Good day, batch. I'm from BSC 29 and today I'm going to discuss yung mga rules pagdating sa selection ng delta and core. But for now, pag-usapan muna natin si delta. Si delta daw po is tinatawag ding triradius or outer terminus. It is the first obstruction at or in front of and nearest the center of the point of divergence of the type lines. So to speak, delta is obviously located at the point of divergence of the two type lines. Saan daw po makikita si delta? Sa point of divergence daw po ng two type lines. Sabi natin, kung natatandaan nyo po yung definition ng type line, is considered po siyang boundaries ng pattern area. So, i-illustrate po natin para mas madali po nating maintindihan kung saan po natin makikita si delta. Mag-illustrate po ako. So, kunyari ito po yung ating ridge. A, B, and C. 1 and 2. So, ang atin pong pipeline dito is si Charlie and si number 1. Ito pong dalawang ito. Siya po yung magsisilbing ating pipeline and yung pattern area natin is itong loob niya. Yan po yung pattern area. So, yung point of divergence, nasan po yung point of divergence na sinasabi? Ito po, kung saan po sila nag-diverge na dalawa. Yan po yung ating tinatawag na point of divergence. Guys, intindihin nyo na lang po yung illustration ko po . Point of divergence. So, saan natin makikita si delta? Dito po sa point of divergence daw po ng two type lines. Kunyari yung yellow gawin natin. Yan, dyan po natin makikita si delta. Now, ano po ba yung itsura ni delta na pinag-uusapan natin? Ito po yung mga possible or pwedeng maging delta. May occur in the pattern area in any of the following ridge characteristic. Pwede pong bifurcation. Ano pong itsura ng bifurcation? Illustrate po ulit natin. Ayan. Yan po ang bifurcation. Short ridge. Ending ridge. May dalawang end po dyan. Convergence. Flowing together. Yun ba yung convergence? Kung di po ako nagkakamali. And that. And then, long ridge. Ayan daw po ang pwedeng maging delta. What if po, lahat po ng itong nabanggit natin is nandito sa point of divergence. Lahat daw po itong nabanggit natin nandito sa point of divergence. Now, kaya po tayo may rules pagdating sa selection ng delta. Punta po tayo sa rule number 1. Ano pong sinasabi ng rule number 1? The delta may not be located at the bifurcation which does not open towards the core. Hindi daw pwedeng makita or malocate yung bifurcation if hindi po siya open towards the core. Ano po ba yung sinasabi? Illustrate po natin para mas madali po nating maintindihan. Ganito po siya. Sa rule number 1, for example, yan po yung ating. Ito po yung bifurcation. Si alpha bifurcation. Si bravo bifurcation. And then dito, maglagay tayo dito. Si Charlie bifurcation. For example, ito po yung ating core. Yan. Ito po yung ating core. So, saan daw po natin ilalagay si delta? So, sa illustration na ito po, i-apply natin si rule number 1. Naka-open toward the core daw po ang ating magiging delta. So, supposed to be, ang answer po natin dyan ay si alpha. Kasi po, siya ay open towards the core. Si bravo, hindi po siya nakabuka papunta kay core. And then si Charlie din po, hindi naka-open toward kay core. So, ang ating magiging delta here is si alpha. Siya po ay naka-open toward. Yan po ang sinasabi ng ating rule number 1. Now, let's proceed po sa rule number 2.
When there is a choice between a bifurcation and another type of delta, the bifurcation selected. Okay, if may choice daw po. For example, nandyan si bifurcation. Meron din tayong dot. Yan, kunwari dot yan. And short ridge, may long ridge, may convergence. So, kunyari ito yung ating core. So, alin po ang ating magiging delta? Kasi sabi po, di ba kanina, maraming pwedeng maging delta. So, i-apply natin si rule number 2. Anong sinasabi ni rule number 2? If may choice daw po between bifurcation and another type of delta, the bifurcation selected. So, ang ating magiging delta is si bifurcation. Yun po ang sinasabi ng rule number 2. Now, let's proceed sa rule number 3. If there are series of bifurcation opening towards the core, equally close to the point of divergence of the type lines, the delta nearest to the core shall be selected. Ano pong sinasabi ng rule number 3? If may series daw po ng bifurcation. Let's illustrate po muna. Ayan. Okay. Ayan. Series of bifurcation. Kunyari nandito si core natin. If may series daw po ng bifurcation, alin po kaya magiging delta natin dyan? Si alpha, si bravo, si charlie, or si delta? Sa illustration na ito po, i-apply natin si rule number 3. Ano pong sinasabi niya? The delta nearest to the core shall be selected. Sino po yung pinakamalapit kay core? Si alpha ang ating magiging answer. Siya po yung pinaka-nearest to the core. Ano po? Yan po ang sinasabi ng rule number 3. Now, let's proceed na po sa rule number 4. When there are two or more possible deltas which conform to the definition, the one nearest the core is chosen. Okay, ang sinasabi po ng rule number 4, parang combination po siya ng rule number 2 and 3. Ano pong sinasabi ng rule number 2? Always choose bifurcation po. And sa rule number 3 is si yung nearest to the core ang ating pipiliin. Yan. If may i-apply natin si rule number 3 ay sa rule number 2. Ay, ang ingay ng motor. Ano ba yan? Okay. Sorry guys. May ngayong motor. So, i-apply natin si rule number 2. Always choose bifurcation po. Siya yung magiging delta natin. And kunwari, ito ulit si core. And nearest to the core. And bifurcation siya. Eh, what if wala si bifurcation? Ito yung dot, meron dot yan, convergence, and short ridge. So, ang i-apply natin is si rule number 3, yung sinasabi ni rule number 3, yung nearest to the core. So, ang magiging delta natin here is si dot. Siya yung magiging delta natin. Bakit? Kasi siya po yung malapit kay core. For example, ito si core. Ano po? Yan. Yan po ang sinasabi ng rule number 4. Combination po siya ng rule number 2 and rule number 3. And rule number 5, the delta may not be located in the middle of a ridge running between the type lines towards the core but at the nearer end only. Paano po yan? Ano pong sinasabi ni rule number 5? Di ba dapat po, kunyari may ridge tayo dito here. Yan, may ridge po tayo dyan. So, di ba dapat po sa center daw po natin makikita si delta. Sabi po natin kanina, in-explain natin. Sa point of divergence natin makikita si delta. Pero, ang sabi po ni rule number 5, delta may not be located in the middle of a ridge, but at the nearer end only. Saan po yung nearer end? Ito pong dulo-dulo.
dulo to dulo, yung nearer end po. So, paano po natin i-aano si delta? Saan diyang dalawa? Here or here? So, una, alamin po natin yung point of divergence. Itong gitna. Siya po yung point of divergence natin. Point of divergence. And ito si ridge number 1. Yan, si ridge number 1 yan. Ito si ridge number 2. So, alin kaya sa kanilang dalawa ang magiging delta? Ang ating magiging delta is kung sino po yung malapit sa point of divergence. So, ang magiging delta natin is si ridge number 1. Ito si Cora. Ayan si Cora. Sana naiintindihan nyo pa guys yung aking illustration. Yan. Yan po ang sinasabi ng rule number 5. Hindi po siya sa gitna makikita ang ating delta, sa nearer and only daw po. Yan po ang sinasabi ng rule number 5. Okay po? And now, let's proceed naman po sa core. Tinatawag din pong inner terminus yung core and is known as the approximate center of the pattern area. Now, let's proceed sa rules. Rules in core selection. Rule number 1, the core is placed upon or within the innermost sufficient recurve. So, ano pong sinasabi ng rule number 1? Sinasabi lang po ng rule number 1 is kung saan daw po natin makikita si core. Pero i-illustrate natin siya para malaman natin ano ba si sufficient recurve. Ito po ang sufficient recurve. Sufficient recurve. Sufficient recurve din po yan. Also, sufficient recurve din po ito. So, saan po natin makikita si core? For example, sufficient recurve number 1, number 2. Numberan lang natin para dito po tayo malito. Number 3. So, saan dyan po si core? Ang sabi po ng rule number 1 is innermost or within the innermost sufficient recurve. Pag sinabi pong within, yung surroundings. Immediate surrounding po. And then yung upon, dyan po mismo sa innermost. Alin po ba yung innermost? Ibig sabihin po ng innermost is yung pinakaloob. Ito po. Yan. Ito po ang ating, dyan po natin matatagpuan si core sa innermost. And dapat po, mayroon din siyang sufficient recurve. May shoulder para maging sufficient recurve. Alin po yung ano natin dyan? Shoulder. Here, ito po yung shoulder na. Shoulder, shoulder. Yan, may shoulder po yung sufficient recurve para maging sufficient recurve. What if po ganito siya? Meron siyang, burahin muna natin siya. Diba sufficient recurve? Kasi may nakalagay pong note dito sa ating rule number 1. It is necessary that the innermost sufficient recurve is be identified before locating the core. If the innermost recurve is spoiled, move to the next and so on and so forth. Ano po yung sinasabi ng spoiled? Kung natatandaan nyo po, meron tayong tinatawag na appendage. Ayan. Si 1, si 2, si 3. Kaso si number 1, di ba sabi innermost po ang ating core, may appendage po siya here. May spoiled na spoiled. Saan po natin ilalagay si core? Dito na po sa number 2. Kasi ang sabi po ng rule number 1, if my innermost recurve is spoiled, move to the next, and so on and so forth. Yun po ang sinasabi ng rule number 1. Tagdan lang po natin, if yung si sufficient recurve is na-spoiled siya, magna-next po tayo sa next sufficient recurve. Yun po ang rule number 1. Now, let's proceed na po sa rule number 2. Okay, proceed po tayo sa rule number 2. When the innermost sufficient recurve contains no ending ridge or rod rising as high as the shoulder of the loop, the core is placed on the shoulder of the loop farther from the delta. Ganito po yan. Kunyari, ito po yung ating mga rod, di ba po? Nasa loob ng sufficient recurve. What if wala daw po yan? Wala daw po tayong rod sa sufficient recurve. Saan po natin makikita si core? Palagay muna natin na ito po si delta. Yan si delta. And
identify po natin nasaan si shoulder. Says po kasi dito sa rule, the core is placed on the shoulder of the loop. Nasaan po yung shoulder? Ito po yung shoulder, right shoulder, left shoulder. So, alin po yung magiging core natin? Si left shoulder po kaya o si right shoulder? Apply ulit natin yung sinasabi ni rule number 2. Farther from the delta. So, ang magiging core natin is si left shoulder. Na po, farther po siya kay delta po kasi. Yun po ang sinasabi ng rule number 2. Now, let's proceed na po sa rule number 3. When the innermost sufficient recurve contains an uneven number of rods as high as the shoulders, the core is placed upon the end of the center of the rod, whether it touches the looping ridge or not. Ganito po yan, uneven. Ano po ba yung uneven number na sinasabi? Ito po yung mga odds number na hindi pantay po yung bilang. For example, 1, 3, 5, 7, 9, and so on and so forth. Yan po yung mga uneven number. So, what if po, gawin na lang natin itong dalawa. What if may 5 rods tayo here? 1, 2, 3, 4, 5. So, bilangan natin para hindi tayo malito. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Guys, intindihin nyo na lang po yung aking mga pinag-drawing dito. Ayan. May 5 po tayong rods. So, ang sabi ng rule number 3, ang ating core, the core is placed upon the end of the center. Center daw po ng rod. Alin po yung magiging center natin? So, ang magiging center po natin is si number 3. Siya po yung center. And saan daw po ilalagay ang delta? Sa at the end. Dito po. Yan. Diyan natin ilalagay si core sa center. Basta sa pag-uneven number po, sa center po ng rods natin ilalagay si core. Yun po ang sinasabi ng rule number 3. Okay po? And now, let's proceed naman po sa rule number 4. Kung kanina, uneven, sa rule number 4 ang sinasabi naman po ay even number. When the innermost sufficient recurve contains an even number of rods rising as high as the shoulders of said recurving ridge, the core is placed upon the end of the farther one of the two center rods. The two center rods being treated as though they were connected by a recurving ridge. Okay. We try to illustrate ulit, guys. Si rule number 4. Sinasabi ni rule number 4. Okay. Ay, before po pala, wait, nakalimutan ko. Di ba kanina po, pag sinabi pong uneven is yung odd number, yung hindi pantay ang bilang. Ngayon po, yung even number is kabaliktaran ng odds number, syempre. Yung pantay po yung bilang. 2, 4, 6, 8, 10, and so on and so forth. Yun po yung even number. So, ipagpalagay po natin na may 4 po tayong rods para siya po ay maging even. Pantay po yung bilang niya. 1, 2, 3, 4. Then, lagyan po natin ng number ulit para hindi po tayo malito. 1, 2, 3, and 4. Ito si delta, for example. So, ano po ang magiging core po natin? 2 center daw po. Hahanapin natin si 2 center. Sabi ng rule number 4. 2 center rods. Alin po kaya magiging 2 center rods natin? Siyempre, si 2 and si number 3. Siya po ang ating magiging 2 center. Now, sino po ang magiging delta? Ay, delta na tuloy. Ang magiging core, si number 2 po ba or si number 3? Kasi dapat isa lang po ang ating core. So, apply natin si rule number 4. Ano po bang sinasabi ni rule number 4? The core is placed upon the end of the farther one of the 2 center rods. Farther daw po na 1 doon sa center po rods. Naintindihan niyo po ba, guys? Yung farther na isa sa
napili nating center. Di ba? Dalawa po yung center natin, si 2 and 3. Farther daw po na 1 kay delta. So, ang magiging core po natin is si number 2. Kasi mas malayo siya kay delta compare sa kay number 3. So, dyan po natin ilalagay si core kay number 2. Na po, yan po yung sinasabi ng rule number 4. Sana po nasasabayan nyo pa po yung aking illustrate or drawing dito po, no? And now, rule number 5 na po tayo kay core. If the looping ridge is above the delta, the core is placed in the center of the recurve provided the shoulders are of equal distance from the delta. Guys, may nakalimutan pala ako. Bago tayo mag-proceed kay rule number 5, balik tayo kay rule number 4 po. N. Di ba nalaman na po natin yung 2 center? 2 center, si 3 and 4. Diyan po natin ipe-place si core sa pinakamalaya. Eh, what if po ganito yung ating rods? Wait lang po. What if ganito siya? Ito po yung shoulder natin, di ba po? Shoulder, shoulder. Yan yung shoulder natin. Ito yung ating rods. May rods tayo here. Ay, black na lang. May rods tayo dyan. And then dito, isa. And yan. Si number... Ay, naku na po. Ano ba yan? Sorry guys. Ayan, pumangit tuloy. Ulitin natin. Ay, ano ba yan? Pagpasensya na, ang hirap mag-drawing guys. So, ito po yung shoulder po natin, di ba po? Yan, shoulder natin. And then si rod here. And may isang rods niyan. And dito, yan, rods. Si 1, si 2, 3 lang po yung rods natin. For example po yan 3 lang. So, i-apply natin si rule number 3. Di ba po? Kasi, uneven number siya. 3 lang yung rods. So, ang magiging core po dapat natin is si number 2. Kasi siya yung center. Siya po yung center. Ano po? Siya dapat yung magiging core natin. Kung i-apply natin si rule number 3. Kaso po, para maging core or mabilang yung rod, dapat po rising as high as the shoulder. Ayan po ang sabi ng rule rising as high as the shoulder of said recurving ridge. Dapat po maabot niya si shoulder. Kaso si number 2 rods natin is hindi niya naabot si shoulder. Medyo pandak siya. Ano po? Hindi niya naabot. So, sino yung magiging... If ganito po yung ating illustration, sino ang ating magiging core? So, hindi na po natin i-apply si rule number 3. Magiging 2 rods na lang po siya. Kasi hindi natin ibibilangin si number 2. May eliminate na natin si number 2. Kasi pandak siya, eliminate natin. Joke lang. So, ang i-apply natin is si rule number 4. Kasi even number na siya. 2 na lang yung rods. So, ano magiging core? Ito pa rin pong itong mataas. Kasi siya yung farther from the delta. Ano po? Sana po naintindihan po natin kapag hindi po naabot yung ng shoulder yung rod, hindi po siya kasali or hindi po siya ika-count as rod. Okay? Now, let's proceed na po sa rule number 5. Ano pong sinasabi ng rule number 5? If the looping ridge is above the delta, the core is placed in the center of the recurve provided the shoulders are of equal distance from the delta. Kanina po sa core from rule number 1 to rule number 4 is sufficient recurve po. Ngayon, na-recurve yung, anong na-recurve? Ganito po kasi siya, looping ridge. I-illustrate natin para mas maintindihan po natin. Yung sinasabi ng rule number 5. Ganito po siya, may looping ridge.
And then sa looping ridge po, sa loob po niyan is may sufficient recurve. So si delta is nandito. Ayan po si delta. So saan po natin ilalagay si core? Ang sabi po ng rule number 5, the core is placed in the center of the recurve. Center ng recurve. So, nasan po yung center? Ito po yung recurve natin. Ang center po niya is here. So, ito si core. Nandyan po natin makikita si core. Yung shoulder niya, dalawa. Ito yung shoulder niya. So, center ng recurve, dyan si core. Ano po? Sana po ay nakuha po natin. Yan po ang sinasabi ng rule number 5. Now, let's proceed na po sa rule number 6. If a rod or spike is as high as the shoulder, the core is placed on the end of the rod. Ganito po yan. Drawing po ulit tayo niyan. And meron, ito po yung shoulder. Identify po natin yung shoulder. Sufficient recurve po ito, no? Identify natin. Yan po yung ating shoulder, yung red line. And then my rod or spike as high as the shoulder. Mataas. Or pwede din dito yan. Pwede po siyang i-count kasi naabot naman po niya yung naabot yung yellow. Naabot niya po yung shoulder. So, saan po natin ilalagay daw po si core? Ang sabi ng rule number 6 is place on the end of the rod. End. Dito po. Gawin po natin siyang yellow. Yan. Dito po sa end. Yan. End. Diyan po natin ilalagay si core. Yan po ang sinasabi ng rule number 6. Yan lang po. Yun lang po. Thanks for watching, batch. Sana po may naintindihan po kayo kahit papaano sa aking discussion po. Have a good day po, everyone. Thank you po. Good day, everyone. I'm Axel Joaquin G. Tribo from BSK 29 and my topic is Forensic Science Primary Classification. Primary classification is the result of the summation of all numerical values assigned to worlds appearing in a fingerprint chart which are expressed as numerators and denominators plus the pre-established fraction of 1/1. Primary classification, it refers to the process of adding all the numerical values given to fingerprint that have world patterns in a fingerprint chart after getting the total. The value from even numbers are placed in the numerator and the value from the odd fingers are placed in the denominator. Then a standard value of 1 is added to both the numerator and denominator, and it is called an arbitrary count. In short, it is the final fraction you get after adding all world values and placing them properly as a top and bottom number, then adding +1 to each side to complete the formula. And we have 4 steps. And the first step is pairing. The 10 fingerprints from the corresponding fingers are divided into pairs, totaling 5 pair all in all. And the number 2 is assigning numerical value to world pattern only. Number 3, known the numerators and denominators in the pairs. Number 4, summing of the numerical value of worlds assigned to the finger plus the pre-established fraction of 1/1. At ito din po ang dapat sundan at tandaan sa primary classification. Una is, it only deals with worlds. 2, the numerator, even fingers, and the denominator, odd fingers. And if you get the total value, always +1 arbitrary count. And here is the example of the odd fingers. First is the right thumb, second is the right middle finger, third is the right little finger, 4 is the left index finger, and 5 is the left ring finger. Also, the even fingers is right index finger, right ring finger, and left thumb, left middle finger, and left little finger. And last is the example how to get the primary classification. First is to get the numerators using the value of each word, and first is right index finger
which is 16, plus 0 because the right finger is not whirl, and plus 4 because left thumb is central pocket loop whirl, and plus 2 for left middle finger because it is whirl, and plus 0, and always plus 1 arbitrary count, and the total of numerator is 23. And for denominator, first is right thumb, which is 16 plus 0 for right middle finger, and plus 4 for right little finger because it is accidental whirl, plus 0 because it's not whirl, and always plus 1 arbitrary count, and the total of denominator is 21. And the total is 23 over 21. Put it on the primary on the table. Good day everyone, my name is Jomar Lawrence V. Alonsagay from section BSC 29, and I'm going to talk about the secondary classification. What is secondary classification? It shows the pattern on the index fingers of both hands. So, hindi siya katulad ng primary classification na nakafocus sa pattern na whirl. Ang focus ng secondary classification ay index finger, right index finger and left index finger. It is written after the primary classification. It helps in further grouping and narrowing down records, meaning na mas detail and mas organized ang paghahanap ng fingerprint records. Position of secondary classification. Sabi ko kanina sa katabi siya ng primary classification. So, ganito yung primary. So, dito yung secondary. For example, yung right index finger natin ay accidental whirl. Sabihin natin accidental whirl. Then yung sa baba naman is plain whirl. Ganito yung pagsulat ng secondary classification. Nasa tabi siya ng primary classification. The meaning of numerator and denominator. Numerator is pattern on the right index finger. Then, denominator naman is pattern on the left index finger. So, pag nandito yung right index finger natin, then dito yung left index finger. Then, example, accidental whirl, then plain whirl. So, andito yan. Ito yung right index finger natin. Then, dito yung left index finger. Then, ito yung numerator and ito yung denominator. Patterns and symbols. Plain arch is yung letter A. Tendon arch is letter capital T. Radial loop is capital R. Then ulnar loop is capital U. Plain whirl is capital W. Central pocket loop whirl is capital C. Then double loop whirl is capital D. Accidental whirl is capital X. Ang mga symbols at pattern nito ay kasama sa capital letter group. Sila yung mga ito yung mga letter na group na kasama sa index finger. So lahat sila capital letter. Kasi nasa rule natin na pag nasa index finger ay lahat yon ay capital letter. So for example, itong ulnar loop dapat magiging slash yan, pero hindi kasi dapat capital letter yan. Then meron din tayo small letter groups. Small letters are used for other fingers, not the index fingers. This gives additional details about fingerprint patterns. Dahil sa small letter, mas magiging organized at precise yung pag sa fingerprint records. Then ito yung mga kasama sa small letter groups, which is yung R, radial loop, then yung A for plain arch, then T, dented arch. So para saan nga ba itong capital letter group and small letter groups? Then example, accidental
plain arch, radial, tented arch, then double loop pearl. Radial, central pocket loop pearl, plain whirl, dental plain whirl. So, ito yung right index finger natin, then ito yung left index finger. So, ang numerator natin is itong letter A, which is plain whirl. Then, central pocket loop whirl. Ito yung sinasabi nating sa small letter. Before and after siya. So, kasama rin tong thumb. Ang hanapin natin dyan ay yung small letter, which is yung A, plain whirl, then yung R, radial loop, and yung T, tented arch. So, hindi to kasama. Ito, hindi to kasama tong isa. Pero meron tayong radial, then tented. Ito, hindi din to kasama. So, ililista natin siya is R, then letter T. Then, sa numerator naman, hindi to kasama, then hindi rin kasama to. Meron tayong plain arch tsaka radial. So, ililista natin siya. Si 10A. Then, sa kabila naman R. Dapat, pag nililista mo yung sa thumb, dapat nasa kaliwa siya. Ayan. Ayan. Then, pag ililista naman siya sa secondary, letter A, wait, A, R, T. Then, yung denominator naman, which is yung left index finger, ay R, C, A. Ayan. Then, when to use dash? When to use dash or blank? If pattern is not arch or radial loop, which means kung hindi siya plain arch, tented arch, or radial loop, gagamitin natin siya ng dash or leave, or iwan natin siyang blanco. Gagamitin siya para hindi mabago yung arrangement. Then, example, occidental, A, T, double loop, then A, double, plain arch, double loop, then tented arch. Ayan. So, ang ating right index finger is central pocket loop whirl. Then yung sa left naman ay plain whirl. Meron tayong ito yung capital. Then meron siya letter D, which is hindi siya kasama sa small letter groups. So, paano natin siya ililista? Ililista muna natin yung katabi ng big letter group, which is yung letter T. Then, dito tayo gagamit ng dash. Then, A. Ganyan yung paggamit ng dash. Ito yung gagamitan natin dash, yung which is yung kasama yung mga capital letter groups. Or yung mga hindi kasama sa small letter. Pag hindi siya plain whirl, tented arch, or
radial loop, gagamitin natin siya ng dash. Then yung sa baba naman, which is yung denominator, is ito. Kita naman, hindi siya kasama. Then meron tayo, ito. Paano natin susulat pag ganyan? Ang gagawin natin is double dash. Then small letter T. Ayan. Then another example. Sabihin natin central double loop plain arch. Sabihin natin dalawa plain arch. Then accidental plain arch, plain whirl, tempted, accidental, and radial. So letter D, which is double loop ang ating numerator, or kasi siya yung nasa right index finger. Then plain whirl. So yung small letter groups naman natin is letter A, magkasunod. So ang gagawin natin dyan is lalagyan natin ng 2 then letter A. Kailangan magkasunod siya. Bawal yung X tapos ito letter A, kasi magiging iba yan. Ang magiging sagot dyan ay A dash A. So dapat magkasunod siya para magamit mo itong number 2. Then dun tayo sa baba, A, then letter T, then dash kasi hindi siya kasama sa small letter group, then letter R. Ayan. Yung sa taas naman, hindi na tayo nag-dash dito kasi nasa dulo na siya sa dulo na siya yung X, yung accidental whirl. So hindi na natin siya kakailanganan ng dash. That's all po sa lesson na to. Sana po may natutunan po kayo. Thank you.